Good day everyone. Karon nga adlaw mga kabyanan, ang i-take up naton ang parte sa destiny. Destiny sang isa ka tawo mga kabyanan. Nga sang early last year, nagdeklarar na o naka-decide na nga hindi na siya mag-seek sang higher office. I'm talking of the man na subong mga kabyanan at this very moment is the front runner, the man to beat in the mayoralty race sa siyudad sang Bacolod, mga kabyanan. Ang ginatumod ko, mga kabyanan, wala sa iban, kundi si Vice Mayor Ilse Pamilyaran. Nagasiling kita mga kabyanan nga sang nagligad ng gid kung manunduman nyo. Nagdeklarar na niya si Vice Mayor na hindi na siya mag-seek sang re-election, sang higher office rather. Kaya ti butok na giman, ara na si Mayor Albi, incumbent mayor at the time, kadug of course, ang iya partner nga si, what I call this, si Congreg Gataya. Tiyang ila partnership, do sila na lang iyas ni ang ma-decide sa pagtanaw ni Vice Mayor Pamilyaran. Sang kung sino man ang madalagan sang pagka-congressman o kung sa ilang aduang kabyanan. So amo na, pero today, sa nakita naton, daw kadako sang chance kag daw si Vice Mayor daw destined to be the next mayor of the city of Bacolod, mga kabyanan. Daw di ka magpati, no? Daw hindi mapatihan na just 1 year ago, daw napanas ni si Vice Mayor, subong ari siya in the forefront. Ari siya in the forefront, mga kabyanan. So, ini siya matawag natin nga destiny. Pero hindi man yun natin masiling guro nga miracle. Kasi mo ka miracle na siya nakaroon ng front runner. Ang destiny kag miracle may distinction, mga kabyanan. Ang miracle is something bala nga hindi mo ma-explain o wala sa explanation ang natabo. For example, kung ang isa katao mabulag, gulpi lang makakita o medyo nitagaan bulong, that's a miracle. Kung ang tao nga lupog, gulpi lang without any intervention, makalakat. O ang tao nga medyo masakit ton katama, para sabi kay Chris Aquino, gulpi lang o man ginatag na bulong, bal came into life. No? So amo nang natawag na miracle. Ang destiny on the other hand, may explanation. Para sa kay Vice Mayor Ilse Pamilyaran. Hindi man niya siguro masiling nato mga kabyanan nga pagbuot sa Diyos. Kaya ang pagbuot sa Diyos is contrary sa principles ng free will. Kung pagbuot sa Diyos ang nagakadabo, especially ang pagdaog sa isa ka kandidato mga kabyanan, tidako din ang sala sa Diyos. Kaya nga aman, kadamo, kaghalos, kalabanan nga elect na public officials still medyo magnanakaw. Corruption is rampant in this country. So it cannot be the work of God. No? So hindi ni pagbuot sa Diyos. Pero ini kay Vice Mayor Ilse, it is simply a destiny. It is simply the result of so many things that happen. Halin sang lagligad nga tuig, ang nagkalatabo, mga desisyon sa mga participants sa sining eleksyon na kabyanan, amo ni subong nagduso ni kag nagdalas kay Vice Mayor Ilse nga siya na pasubong ang possible mayor nga ma-elect na to ng mayor sa sila sa Bacolod. Ano ini? Ano ang explanation sa ini? Let us go back a little sa history
political history sa Bacolod para minsindihan ta kung naa nagkalastabo ni mga kabyanan. Pagkatapos nga mapirde o kung nagdaog si Mayor Albi bilang mayor, daw siya na ang political kingpin diri sa siyudad sa Bacolod. Siya na ang kingpin. To the point nga daw siya na ang ma-decide sang political event na masunod. Ha? Siya mapili sang sang possible nga what you call this, nga congressman sining election tani, no? Amo na siya ang sitwasyon. Ti tungod nga party ni si Mayor Albi nga siya naging ma-decide, amo ni nagka-conflict sila subong ni initially gali ni Congreg Gasataya, no? So initially may sugilanon nga nabatian kita early last year or the middle of last year nga nakambal si Mayor Albi nga ang mapili kung sino madalagan sa Lone District bilang kongresista amo si Congreg Gasataya, no? Probably amo na ni gurunan suglanunan nila yasa during the time na organize sila kontra kay Mayor Bin. Ang natabo galing mga kabyan, so in accordance with that pronouncement, si Congreg in the middle of last year nagplano na hindi naman siya kadalagan bilang kongresista, kaya hindi man niya magsaylo si Mayor Alving, madlagan lang siya congressman sa what is happening now. So si Congreg nagplano nga ang ma-take over lang sa iya pwesto. Amo na lang ang iya stepdaughter. So in accordance with that plan, ginpadalagan ni Congreg ang iya stepdaughter bilang barangay captain sa barangay Mansilingan. Nga ang dason nga himuon amo magbadalagan siya bilang president sa Association of Barangay Captains para ma-justify ang iya pagdalagan bilang congresswoman sa Lone District of Bacolod. So that was initially ang plan ni Congreg, no? Kung gatingwa siya, no? But along the way daw, bisan sa pagsugod niya palang plano sa pagkakapitan ng iya stepdaughter daw may nagabulabag na. And the net result gidya nga sang pag-election sa Association of Barangay Captains, hindi ang iya stepdaughter ang napilian kag nagustuhan ni Mayor Albi. So that was already the signal mga kabyanan nga hindi acceptable. Oo, kung kapakita naman na daw siya nagidya ang ma-decide sa politika sa Bacolod, si Mayor Albi. At first daw si Congreg daw relax lang, hipos-hipos lang, pero ang inimo ni Congreg nagplano siya. He decided after that na i-challenge na lang niya si Mayor Albi. So nagimo si Congreg so good organization, giyo-giyo siya, tipong tao, propalapit, true istorya, no? Ga-build siya sa niya political muscle mga kabyanan in preparation again, ready na siya for a fierce battle sa kay Mayor Albi, kag na-describe ko ni siya nga the war of attrition. So duwa sila nga plano. Si Mayor si Greg sige organize nga contact sa mga leader. Si Mayor Albi na relax lang, pero pag-abot na sang daw yung mga antes ang filing bala, no? Nakalumdum ka mga kabyanan nga si Congreg pagkatapos nakahiwat sa sundako nga tipon-tipon, show force mga kabyanan sa Lasal. Kagulutok tong tao. At that time, wala na sila gawag kabugmaanay ni Mayor Albi. In return, Mayor Albi man pakita man porsa, padala mga kabyanan sa mga kapitan dito sa Macau kung sa abroad, dason nagpadala nagtipon man tao, nagtipon man tao pakadto sa Sipalay, no? Daw nagpreparar man. So daw tsuki ay gid ang dalagan sa itong mga kabyanan if you can recall. Sige away sa duwa. At the time,
Kabalo naman kata nga way love lost between Karaps and Greg Gasataya. So at that time nga nagapreparar naman si Greg nga maaway, si Karap ginkumbinser niya, if you can recall, si Vice Mayor Elsie Pamillaran na madalagan kongresista. That is also one way of blocking ang ambisyon ni Greg sa una. Pabutangan niya sa iyang daughter-in-law. So nakadesider si Vice Mayor Elsie with the help of Karap na madalagan siya congressman. Hoping siguro, and probably may understanding nila na with the support of Mayor Albi, because Mayor Albi kag nagatsuki na sa kay Congreg. So that is what happened. So sa sige na gumbahanay nila nga pakita sila sa ilang pwersa, at the end, I think Mayor Albi painfully realized na kung mabato siya kag magsigi si Greg, kag posible nga si Congreg nakakita man sa kalagyan makasuglanon kay Mayor Bing. So with Mayor Bing and Greg Satay in tandem at the time, medyo madugang ang problema ni ni Mayor Albi. So muna, mga kabyanan nga na-realize ni Mayor Albi sa ulihin na last minute na. Nagkinitay sila, nagbinugmahanay, kag of course, may reconciliation, kag nagsiling si Mayor Albi na hindi na siya maglagan ng re-election, inahatag niya kay Congreg ang opportunity ng maglagan mayor. Automatically, pag-file ni Mayor Albi, congressman, si Vice Mayor Elsie Pamillaran, automatically nag-file, nag-change ang iyang posisyon. Talaga naman siya mayor. So, ako ng sitwasyon mga kabyanan. So, initially, daw medyo perdipilo si Vice Mayor sa early stage ng game. Kaya gina-expect nila nga si Karapia mabulig ni siya kay si Albi gali mabulig kay Mayor, kay Greg, daw in tandem sila. No? Kaya ginalantaw to primero nga daw ka-weak man si Bing, kontra kay Albi, si Greg man, si Vice Mayor man na ka-weak man. Pero sa uli, kay tungod nga may ang hindi maintindihan mga kabayanan na relasyon ni Karaps at ni Mayor Albi mo, kasuspitsong tanan na mabulig yung guru si Maticodes, si Karaps kay Albi. Pero subong kay nagkontrahan na niya nagdalay lang ni Albi kag ni Greg. So, daw hindi maintindihan nila kung ano gid ang tindog ni Karaps, mga kabyanan. Di primero, ang dalagan sa kampanya ni Elsie Pamillaran with the naupod kay Karaps, mga kabyanan, is Elsie lang ta. Way sila connections kay Mayor Bing. Sa uli magaman sa nagalakat ang panahon, kag daw matigan nga daw kinanglan man ni Vice Mayor Elsie si Mayor Bing, daw nagamat-amat sila close, nagamat-amat sila link, pero it took sometimes kag ulihin na lang mga kabyanan nga nag-decider na silang maupdanay sa stage, maupdanay sila sa posters, kag sa ining ulihin ni lately na nila mga kabyanan, si Kung Karap, amuna nagabanat na kontras kay Albi. Nagiklaro na gid na suportado yan na si Bing kag si Elsie Pamillaran. So sa sini nga sitwasyon ng kabyanan kung tanawon ta, while nagaklaro nga nagaatag, nagabaskog si Vice Mayor tungod sa issues ng corruption kontra kay Greg. He's the only one nga daw ay isang record o kung na issue kontra corruption. So kabakod siya kag nakita ta mga kabyanan. Ang middle class na nagtinub. Ang middle class. So, mas maatag kaginahambal na sa sandiin lang nga sa kay Elsie sila. So, kung ang middle class gani, o kag a little upper, na halos tingob sila daw, isa lang ila tindog, dalon nila ni mga kabyanan, ang ilang mga tao,
Kay ang middle class ni siya makawianan amo ni ginalantaw sa tao nga gina respeto nila. Kapin pa kung isa lang ang ila boses more or less, dominant abi ang ila supporters kaya Vice Mayor Elcid, ang iyas ning kaunon hindi lamang ang mga masunod sa dalong nila na tao nila, kilala nila, kag ang mga tao mismo nagalantaw man sa middle class, may ilang nga guide sa piniliay. Kag daw nag-click gid man ang isyu kontra sa duwa ini. Kag nakita nato ng kabayan, si Karap ni amo ang tawag naton nga man of the hour sining election. Man of the hours. He is at the center of this destiny ni Mayor Elcid. Diba si Mayor Elcid, pasensya lang, haway pa, may patapos ang eleksyon. Siya ang center siniman, sang sining tanan nga katabo. Kay kung lantawon ta, ini subong ang pagbaskog ni Vice Mayor Elcid, kag subong man ni Bing Nadia. Ini tungod sa nakita ng mga kabayanan, na waay na link sila ni Kong Karap kag si Mayor Albi. Kaya may tinagabanat na nag-igo na, nag-issue na si Karap parte sa mga kakatabo sa mga issue kontra sa kay Mayor Albi. So, sining uli na lang nin katabo. Tungod sining katabo makabiyanan, daw nagabaskog ang duwa. Kag ang tindog sa tao nga maaway kontra korupsyon, especially sa kay Vice Mayor Elcid, na waay sang dagta sa korupsyon at least, no? Daw naging bakal daw ang suglanon sa tao, ako nakitaan, kadamo ko na ibalan, na ang makasalbar na gilans ni sa ila, kwarta. Pero may style man si Kong Karap, may ipos lang, natunan ang kwarta. Kag daw for the first time, mga kabiyanan, believe it or not, for the first time, na nakita ko na ang power of money, ang kwarta, can be overcome by the awakened people of Bacolod. Ma-overcome. So kung kahit completely may kwarta pa man ng sapyak, may ginaguragasto man jutay. So amo ni sa kabyanan nga susubong eleksyon ako nakita na dako sa chance kag base amo ni siling ko na si Vice Mayor Elcid na buhay na siya, wala na nga kung sa politika, mabalik na siya na lang siya sa iya private life last year. Karon this forthcoming election, samtang nagahilapit mga kabayanan, daw nag-aathag nga daw amo gini ang destiny ni Vice Mayor na mangin mayor sa siyudad sa Bacolod. Daw hindi mapatiyan, pero amo na ang nakatabo. So kung amo na siling ko daw destiny na niya. Something na makibot ka lang, amo na. Nasa nagligid, amo ni, subong amo ni. So ang nag-apply ni mga kabayanan sa nako marol, ang desisyon ni Karap. Si Karap is now appears to be the man of the hour, the kingmaker. Ang iya desisyon, ang iya guyo, daw nagaupod ang mga kumuluyo, mga kabayanan, maayo magambal. Seryoso magambal. Kag tungod na may unod, daw nag-click sa kumuluyo. So ini mga kabayanan, sometimes kung yung tanawon mo ni, kung i-trace back the little na, ini nga tatabo subong product pag ini sang previous, hindi na gilang kung mapalayo kung kadto na lang tadi sa election sa 2013. Sa 2013, antes ng election, ang mayor santo si Mayor Bing, kag congressman amo si Kong Greg, no? But tungod sa itong eleksyon, nagsaylo si Kong Greg. Nagsaylo siya upod sa kay Albi Benitez. So, pagsaylo ni Kong Greg, nagsaylo man ang damo ng mga councilors, kagti may issue kontra kay Bing, disgustado naman ang pumuluyo kontra kay Bing, assume na the fact na kadako sang butong nakuha ni
Yusil Batapa, away mga kwarta. So pag sa ilo ni Greg, to me, kung ibalik ta, isa man ni ka mistake ka na himo ni Greg. Nga kung whatever happened to him now, dapat siya gini-recall nga amo ni sasang blunder na himo niya. Kaya nga man, at that time, sila nga duwa, manog expire na ila term. 3 years nagtira, ato ka 3 years. So kung nag-stick lang si Congress kay Bing Renadia, ang matabo nga mabayluhan, 9 na lang to sila. Kaya tiway na nila kasulod si, what they call this, si Mayor Albi. So kung tanawin mo, ang problema ni Greg nagbalik na, at sa sining eleksyon ng mga kabayanan, saan ka enkwentro siya kung sige niya lang na away, kagway siya nag-reconcile kay Mayor Albi, kag nag-link lang siya tulo kay Bing Renadia. Di siguro nakita naman nato nga mismo si Mayor Albi nag-giveaway. Kaya na-recognize niya na daw ay di siya padako. So, ini another blunder na imo ni Congress. Ini part na ni sa nga tawag nato nga destiny nila. Nagkalatabo ni because of the decision nila sa isa ka isa sa player naton sa politika. But the most important and crucial rule na nag-imo sinitanan makabiyanan ni Waton ko is no other than Congressman Karap amo ni nagpailis ng tanan, nag-change ng tanan. So with this note, dali na lang kita makabiyanan, amo na na itong istoryan pas ni karon nga adlaw. So with this note, doon natin pasalamat sa pag-upod nyo sa aton. Thank you for listening or for viewing. Ni inyong host, Atty. Duilio, nagpaalam sa inyo kag mayong hapon sa inyo.